Breaking news, isang Israeli official nagbigay ng magandang offer para sa leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Sa nasabing offer na ito, ang Israel ay magbibigay ng isang malayang daanan para sa leader ng Hamas na si Yahya Sinwar palabas ng Gaza. Pero kapalit naman ito ay kinakailangang pakawalan ni Yahya Sinwar lahat ng mga hostages, mapahudyuman o mga banyaga na kanilang hawak. Ayon sa isang Israel's Coordinator for Hostages and the Missing na nagngangalang Gal Hersk, inilahad niya ito mismo sa CNN. Ayon sa kanya, nitong linggo, kung pakakawalan lamang ni Yahya Sinwar ang 101 na mga hostages nito, ay naniniwala siya na ang gobyerno ng Israel ay magbibigay ng safe passage upang makalabas ng Gaza si Yahya Sinwar ng malaya. Sa ngayon kasi, pinaniniwalaan na si Yahya Sinwar ay nagtatago sa mga tunnel sa Gaza. Dagdag pa ng isang Israeli official, ang offer na ito ay makakatulong upang ang Gaza ay makabawi at upang matapos na ang giyera. Seryoso raw ang gobyerno ng Israel sa offer na ito para kay Yahya Sinwar. Katunayan, matagal na raw itong na-approve sa gobyerno ng Israel. Pero ayon sa mga analyst, merong dalawang reasons kung bakit hindi kakagat dito si Yahya Sinwar. Una, malaki raw ang possibility na iisipin ni Yahya Sinwar na ito ay isang patibong para sa kanya. Baka kung sakaling pumayag si Yahya Sinwar sa offer na ito, makalabas nga siya ng Gaza, pero doon naman siya hahantingin sa labas mismo ng Gaza. Gaya na nangyari kay Ismail Haniyeh, hindi man natsimpuhan sa loob ng Gaza, doon naman ito napaslang sa ibang bansa. Bansa pa na kung saan sumusuporta sa Hamas, at ito ang Iran. Marahil iniisip ni Yahya Sinwar na mas ligtas siya na magtago sa ilalim ng mga tunnels sa loob ng mahabang panahon. At normal lang daw na isipin ni Yahya Sinwar na kung sakaling makalabas siya ng Gaza, ay doon na siya hantingin ng IDF at Mossad sa ibang bansa. Lalo na nangako ang Israel na lahat ng mga leader ng Hamas at mga membro nito ay hindi titigilan hanggang sa ito'y maubos. Ito kasi ang nasa plano ng Israel upang makamit ang kanilang tinatawag na total victory over Hamas. Pangalawang reason kung bakit hindi kakagat dito si Yahya Sinwar, maliban sa banta ng IDF at Mossad, kung pakakawalan ni Yahya Sinwar ang mga hostage na kanyang hawak, ay mawawalan ito ng panangga. Marami kasi ang naniniwala na ang mga hostages na hawak ng Hamas, ito ang pumipigil upang hindi pa matapos ang giyera sa Gaza. Dahil sa mga hostages na ito, ay nag-aalangan ang Israel na magsagawa ng isang devastating attack laban sa Hamas dahil iniingatan ng Israel na madamay ang mga hostage. Kung baga, pinapaligiran ni Yahya Sinwar ng mga hostages ang kanyang lugar upang maging safe siya. Marami ang mga naniniwala na kung wala ng hostage na hawak ang Hamas, ay madali itong atakihin ng Israeli forces. Kung baga, ang mga hostages ay shield ni Yahya Sinwar. Mahirap din daw ang kalagayan ni Yahya Sinwar, tila forever itong nagtatago sa Gaza. Sino ba naman ang may gusto na manirahan sa mga tunnels sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon? Problema kasi dyan ang tubig, pagkain, elektrisidad at maging ang kalusugan. At dahil nga hindi talaga mapigilan ni Yahya Sinwar na siya ay lalabas ng kanyang lungga, lumalabas nga ito para hindi siya ma-detect ng IDF, ay kinakailangan nitong magsuot ng damit ng mga babae. Nakikihalo rin ito sa mga babae para hindi siya makilala. Marami pa raw mga hostage ang nasa kamay ng Hamas. Mula noong October 7, 2023, umabot daw ng 251 katao ang hawak ng Hamas. At ayon sa Israel, nito lang buwan ng Setyembre, nasa mga 97 pa raw na mga hostages ang nasa Gaza. Umabot naman sa mga 154 na mga hostage ang napakawala na
dahil sa mga agreement ng Hamas at Israel noong nakaraang taon. Nakakalungkot din daw isipin na merong mga hostages ang nasawi. Kahapon lamang, Miyerkules, September 11, 2024, isang diplomat sa ceasefire talks between Hamas and Israel, sinabihan nito ang CNN na si Yahya Sinwar ay hindi nagpapakita ng indikasyon na interesado itong lumabas ng Gaza at wala rin daw potensyal na priority niya ang makalabas ng kanyang teritoryo. Pinaniniwalaan daw ni Yahya Sinwar na mas ligtas siya sa Gaza kaysa magpunta sa ibang lugar gaya ng Iran at Lebanon. Marahil ay pinagkukunan ng basihan ni Yahya Sinwar ang pagkamatay ng kanyang pinalitan sa tungkulan na si Ismail Haniyeh na kung saan nangyari ang assassination sa kanya doon mismo sa ibang bansa. Samantala, sa race naman sa presidential election sa United States of America sa pagitan ni Kamala Harris at ni Donald Trump, maraming mga American families na kung saan ang kanilang mga kaanak ay hostage ng Hamas, nanawagan sila kay Donald Trump at Harris na magsagawa ng mga plano upang mapakawalan na ng Hamas ang mga hostages na kanilang hawak. Nais ng mga pamilya na marinig mula sa mga kandidatong ito na pinapahalagahan nila ang buhay ng mga hostages na hawak ngayon ng mga militanteng grupo. Meron pa kasing mga 7 na mga Amerikano na hawak pa ngayon ng Hamas. Ipinaliwanag ng nagngangalang Ronin Nyotra. Siya ay isang US-Israeli dual citizen mula sa New York. Sinabi niya ito sa CNN na ang kanyang 22 years old na anak na nagngangalang Omer ay nagserbisyo bilang Israeli soldier at isa siya sa mga kinidnap ng Hamas mula noong October 7. Ito ngayon ang sinisikap ng gobyerno ng Amerika na hindi lang si Omer kundi lahat ng mga Amerikano na hawak pa ng Hamas, kanila itong ibabalik ng buhay. Malapit nang matapos ang termino ni Joe Biden at nais ng mga kaanak ng mga hostage na marinig sa dalawang kandidatong ito kung sila ay nagmamalasakit ba sa lahat ng mga hostages na hawak ngayon ng Hamas. Dagdag pa ng ibang mga kaanak ng hostage, ang mga proposal na pinalabas ni Joe Biden ay magaganda naman sana. Kaya lang, nais pa raw nila na gumawa pa ng ibang mga paraan ang gobyerno ng Amerika. Ito ay upang mapabilis ang pagpapakawala ng mga bihag at maiuwi ito ng buhay pa. Kaya ang mga pamilyang ito ay may hamon kay Kamala Harris, may hamon kay Donald Trump at lalong-lalo na kay Joe Biden. Ayon sa kanila, gumawa kayo ng ibang paraan at huwag maghintay kung ano ang desisyon ng Hamas.